Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome naman kayo sa channel ko. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin nawala ang tapang ni Tatay Digong sa ICC. Naku po, medyo controversial na topic po ito, pero gawin nating simple. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, subscribers, followers, haters ng channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyong video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Move backward tayo guys. Last March 11, na-aresto si Tatay Digong at dinala agad doon sa The Hague, the Netherlands, sa ICC headquarters. At inilagay siya sa ICC Detention Center. Before that, sa mga video last year ni Tatay Digong, hinahamon pa. I repeat, hinahamon ni Tatay Digong ang ICC. Saan na ang inyong warrant of arrest? Dakpin nyo na ako, baka mamamatay na lang ako, hindi ko pa ma-serve kung may kasalanan ako sa bilangguan. Wow, ang tapang-tapang ni Tatay Digong, hinahamon ang ICC. Baka mamatay na daw siya, hindi pa maharap ang kanyang mga kaso sa ICC. Last year yon, mga October or November, sa mga video, super tapang si Tatay Digong. Parang Rambo. Now, this year, March 11, lumabas ang warrant of arrest ng ICC. Pumunta pa siya ng Hong Kong para bisitahin ang ating mga modern hero na mga OFW. Akala niya walang warrant of arrest pagbalik dito sa Pilipinas. May mga spekulasyon, nag-apply daw siya ng asylum sa China pero hindi tinanggap. Pero ang sabi ng China, according sa kanilang Central Foreign Agency, nilinaw nila na hindi umapply si Tatay Digong ng asylum sa China. May mga marites din na nagpalabas ng fake news. No? Ngayon, nang nahuli si Tatay Digong at pinadala doon sa ICC headquarters at binalanggo, isolation, meaning siya lang sa kulungan. Magandang kulungan guys sa mga picture. Parang hotel, may computer pa, may library, malinis at ang pagkain masarap. Naku po, nawala ang tapang ni Tatay Digong nang doon na siya sa ICC. Akala ko ba Tatay Digong matapang ka? Matapang ka lang kasi marami kang alipores sa paligid mo. No, mga kaalyado. At dito sa Pilipinas, maraming supporters na tutulong sa iyo kahit medyo may mali ka at kasalanan sa mga extrajudicial killing at crimes against humanity. Grabe ang banat mo sa pamalaan. Hindi pa tumakbo ng presidente si BBM, sinasabihan mo bangag, adik, weak na leader. Ngayon, sino ang weak? Napuno na si BBM, that's why tinulungan ni BBM ang Interpol, nag-ask ng tulong ang ICC para aristuhin ka, ipadala doon sa The Hague, the Netherlands. Pera ng government, ng presidente, budget ng presidente ang ginamit sa pag-rent ng jet fighter papunta doon. Yun siguro rin ang gagamitin kung aristuhin na at lumabas na rin ang warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa. Bakit doon ngayon sa ICC? Parang maamo kang tupa. Hindi ka na very aggressive, hindi ka na bastos, at naalala mo na ang Diyos. During the initial interview sa kanya, sabi niya, I'm Rodrigo Roa Duterte. Diyos ko Lord, ang tingig, ang tinog, ang kanyang tinig ay parang mamatay na yata. Pero kung nandito sa Pilipinas, ako si Rodrigo Roa Duterte, super tapang, laban tayo. Pero doon parang Tatay Diggs, hindi na yan bibenta ang style na pawa-awa effect doon sa ICC. Alam na nila mga ganun na mga style. Akala mo mamatay na, may masakit na si Tatay Digong sa tono ng kanyang tinig, hindi na siya makaporma. Kasi siya na nag-iisa doon, hindi na makalabas ang kanyang pagiging super tapang, no? Walang tutulong talaga sa kanya. At sa ngayon, humingi sila ng
pag-unawa sa kanilang mga supporters na huwag i-bash ang mga ICC judges at ang ICC kasi naapektuhan yan ang kanilang appeal, no, for temporary release ni Tatay Digong kung makabalik pa sa dito sa Pilipinas. So, ang sa akin lang kay Tatay Digong, sana magpakabait na sa doon, enjoy niya ang pagstay doon, parang hotel din at kompleto doon sa facilities, may computer pa nga eh. Except for the internet at ang pagkain masarap. Saan ka pa, no? Hindi ka lang makalabas pero may doktor, may bantay ka 24/7, malinis, may aircon, lahat-lahat. Compared sa mga prison natin dito sa Pilipinas na sobrang nakakalungkot ng pagkain, parang pagkain ng baboy, no? So nakakaawa diyan, nag-enjoy siya eh. Okay? So yun na po guys, please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe guys sa aking channel. Dumadami na po ang ating followers at subscribers at haters also. I love you guys. Subscribe din kayo para at least may makuha din kayo ng mga balita dito sa ating channel. Take care everyone. Peace and keep safe. Kita-kita po tayo guys sa susunod video. Paalam.